Pastil sa Kalasyaw, Pangasinan, dinarayo. Hindi lang dahil sa sarap nito, kundi sa kwentong tagumpay ng negosyo. No need for kubiertos dahil ang food trip natin for today's video, hindi burger ha? Pero kanin at ulam all in one. Ang trending na pastil, umaariba rin daw sa Kalasyaw, Pangasinan. Hindi lang nakakabusog ng tiyan, bumusog din sa bulsa ng mag-asawang tendero nito. Dahil from 500 pesos na puhunan, may daang-daang libong kita na ito buwan-buwan. Ang good vibes kwento ng pastil, isi-share na nila rito sa Good News. 2022 nang sinimulang pasukin ng mag-asawang Michael at Grace ang mundo ng pagnenegosyo. Si Michael, nagtatrabaho bilang IT specialist, habang si Grace noon ay nagbebenta na ng mga bila-bilaong pagkain. Naghanap si Mrs. ng alternate na pagkakakitaan namin. Sakto po noong 2022, uso po noon yung mga vlog-vlog ng mga pastil po sa Quiapo. Parang pwede to. Kasi 15 pesos, kami po makamasa kasi kaming dalawa. Dahil dyan, si Grace napasearch na rin online ng how to cook pastil. At pagkatapos ng ilang subok, na-perfect niya raw ang kanyang pastil recipe. Problema namin is, paano namin siya ibebenta? Ang naisip niyang solusyon, bigyan daw ng assignment ang nakababata niyang kapatid. Tinanong ko siya, sabi ko, gusto mo magdala ng pastil? Benta mo lang sa mga kaklase mo. Sabi niya, sige ate, okay lang, sabi niya ganyan. So nagdala po siya ng 5 pirasong pastil, naubos yung 5 piraso. Sabi ko, benta ka ulit bukas. Pre-order po ang nangyari. So kinabukasan, may sure na order na siya na 10 piraso. Hanggang sa dumami raw ang naghahanap ng pastil sa kanyang kapatid na si Nicole. Ang naisipan nila, mag-DIY ng sariling cart. Ako nagpintura, tapos si asawa ko ang nag-layout. Ang mag-asawa, nagtiyagang magbenta sa mga parke sa kanilang lugar. 40 pieces po na pastil, tapos parang di kami pinapansin. Ngayon, nung natikman po nung isa-dalawang customer, umulit sila hanggang 30 minutes lang po, naubos na po yung 40. Ang kanilang pastil with rice kasi, magaan na sa bulsa sa halagang 15 pesos. Literal na on the go pa, kaya pwedeng ipangbaon. Makakapamili ka rin ng flavor. May regular pastil, spicy pastil, at sweet and spicy pastil. Ang mga ito talagang kinakagat daw ng mga budgetarian, partikular na ng mga estudyante. Lalo na pag walang baon, tas nagtitipid, busog ka na po pag dalawa yung in-order. Masarap po kasi ate. Tsaka mura lang, 15 pesos po. Yan naman daw kasi ang goal ng mag-asawa. Nagawing abot kaya ang kanilang pastil, lalo na sa mga estudyante. Si Grace kasi, nakaka-relate daw sa mga nagtitipid na mag-aaral. Lumaking hindi kasamang ama, habang nagtatrabaho naman sa ibang bansa ang ina. Kaya ang baon sa eskwela, pinagkakasya raw niya. So kung hindi po ako nag-decide na pumunta dito sa city, siguro po kung ano yung hirap noon, ganun pa rin kami ngayon. Kaya nang umasenso, kahit nagtataasan na raw ang presyo ng ibang mga pagkain, ang kanyang pastil, 15 pa rin. Kahit mura ang benta, nababawi naman daw niya ito sa mabilis na pasok ng kita. Kaya mula sa isa, may 8 carts nang umiikot sa Pangasinan. Mula sa production house na gawa sa tagpi-tagpi at butas-butas na tent noon, ngayon, sementado na at may mga empleyado na rin. Dito makikita ang paggawa nila ng bulto-bultong pastil. Mula sa 5 piraso lang noon, to 5,000 pastil everyday na ngayon. Ang 500 pesos na puhunan sa negosyo noon, kumikita na ngayon ng hanggang 75,000 pesos kada araw. At ang dagdag pang good news, bukod daw kasi sa sahod, sa bawat pastil na naibebenta, piso rito ang napupunta sa kanilang tagabenta. Para ma-feel po ng mga kasama namin sa negosyo na yung negosyo namin, ma-feel nila na negosyo din po nila. Bayad ka na, may komisyon ka pa, tulad ni Tatay Ramir. Pinakamalaking kinita sa isang araw, 1.7 gano'n. Ang ganitong diskarte, malaki raw ang naitutulong kay Tatay Ramir.
Yung mga baon ng mga bata, budget pa sa bahay. Kasi dati-dati ma'am, ang kinukuha ko 500 lang. Kaya hindi ako sumuko. Nagsipag, nagtiyaga para madagdagan yung paninda. Pati ang pangarap na kantin ni Grace na-achieve dahil sa pastil. At ang namamahala raw nito, guess who? Ang kanyang ina na dating OFW. Pagkatapos kasi ng halos 30 years na pagtatrabaho sa abroad, si Nanay Teresita napauwi na ni Grace dito sa Pilipinas. Siya naman daw ang magi-give back sa paghihirap ng nanay niya para sa kanila. Proud na proud po ako kasi kita ko po kung gaano siya nagsikap, kung ano man po yung kinalalagyan niya ngayon, pinaghirapan po niya yun. Nakatulong na sa magulang, nakapagpatapos pa ng kanyang mga pinsan. All thanks to pastil. Malayo pa pero sobrang layo na po. Kaya for today's video, sina Grace at Michael maghahatid ng good news sa mga estudyante at kabarangay na tumatangkilik sa kanilang negosyo. Mga kapuso, free pastil for everyone! Salamat! #solve talaga! Kagaya ng pastil ni na Grace at Michael, iba't iba man daw ang naging flavor ng kanilang buhay, worth it naman. Dahil ang bawat pagsubok, naging daan para ang kanilang buhay at negosyo maging panalo. Kami nang bahala sa good vibes dito sa Good News. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Malapansit sa mga bato-bato, paboritong merienda. Ano kaya ito? Matandang natutulog sa kalsada, pinagsamantalahan ng kawatan. Isang bata nalunod sa ilog at to the rescue ang isang miyembro ng Marine Corps. Kung sino pa ang walang-wala, siya pang mapagsamantalahan. Makikialam ka ba o magwawalang bahala? Sa kuha ng CCTV na ito, nakunan ang isang lalaki na natutulog sa gilid ng kalsada. Maya-maya pa, makikitang may dumaang tricycle. Lumampas ito sa kamera. Pero maya-maya pa, umatras. Saka pumwesto sa tapat ng natutulog na lalaki. Pasimple itong nagbasid sa paligid. At saka lumapit sa natutulog na lalaki at kinapa ang bulsa nito. Hanggang sa napa sa kamay na niya ang totoong pakay, ang wallet sa bulsa ng biktima. Sa bayan ng Pavia sa Iloilo, natunto ng good news ang lalaking biktima na nakunan sa CCTV. Ang 48 anyos na dishwasher na si Rodrigo. Dati, taga-padyak ako. Ngayon, nagtrabaho ako sa maliit na restaurant, dishwasher. Sarili naman daw niya ang padyak na kanyang ginagamit sa pamamasada. Kaya lang, Parang matanggal na kasi yung bulok na yung bike. Kaya para mapalitan ito, todo kayod daw si Rodrigo sa trabaho bilang dishwasher at sa pamamasada. Kung adlaw ga, obra ko sa karinderya. Kung gabi, sikad ko. Pero ang mahigit 5,000 piso sa wallet niya na ilang buwan niyang pinag-ipunan para ipambili ng sidecar, nawala na parang bula. Buwan ko, may 4 na buwan yata. Tipid namin ko pero na-budget ko lang para makaya kasyam sa ako niya. Bakal kita yung sikad to mo, naipon-ipon ko para bakal bago. Pero paano kung mangyari mismo sa harap mo ang nakawang ito? Ano ang magiging reaksyon mo? Yan ang hugot ng ating eksperimento. Sa pila ng tricycle na ito, magaganap ang una nating eksena. Ang kunwari salarin, ang kasabot nating si Lindsay.
Nadudukutan kunwari ang kasabwat nating si Donato na nakatulog naman sa upuan. Ang target ng ating eksperimento, ang mga tricycle driver na ito. Irolyo na natin ang Good News Camera. Pamasid-masid na rin ang mga driver sa pila. Ano yan, te? Hanggang sa nakuha na ng ating kasabwat ang pitaka. Ate! Sa tagpong ito, mukhang natulala na lang ang ating mga kapuso. Sa pangalawang rolyo ng kamera, napadpad kami sa isang kainan. Ang eksena rito, kunwari makukuhaan ng cellphone ng ating kasabwat. Makikialam kaya ang mga customer na kumakain dito? Lights, camera, action! Makikitang nakaupo muna ang kunwari biktima, habang ang kunwaring kawatan nagmamasid-masid na. Hanggang sa tumayo na si Donato para kumuha ng tubig. Pagbalik ng kasabwat sa kanyang pwesto, wala na ang kanyang cellphone. Ate, sandali. Hindi niyo napasin cellphone ko dito? Cellphone ko dito, iniwan ko kasi kumula akong tubig. Sumali na rin sa usapan ang mga customer. Oras na para i-reveal ang camera. Siyempre po, para makita niya po yung cellphone niya, ma-recover niya, matanong niya kay ate kung si ate yung kumuha, di ba? Alam po kasi yung nandun sa na nakaupo. Mayroon bumili ng cellphone ngayon, mahal din po eh. At para sa huling eksena, nag-ikot-ikot pa ang Good News team hanggang sa target lock. Itong si Kuya na nagtitinda ng saging. Nirolyo na namin ang camera. Pwede makayo po? Medyo parang inaantok ako. Thank you ah. Oo, kasi wala pa yung... Thank you. Lumapit ang ating kasabwat sa target. Sabay dukot sa bag ng natutulog na kasabwat. Kuya, paano nga? Anong ba niya? Kuya, Ah? Hindi ko kilala yun. Maaksyon ang mga tagpo. okay na. Pero social experiment lamang po. Pasensya na po. Dito sa experiment po kami from Good News po. Para may balik po sa kay Kuya yung pera niya, ma'am. Kasi pinaghirapan din niya yung sa hirap po ng buhay ngayon. Tapos si tatay, mawalan po ng pera kahit magkano. Kahit malit man ang malaki, parang mas malaking bagay na rin po, di ba? Salamat po sa inyong malasakit. Samantala, wala pang formal na reklamong naihahain sa suspect na kumuha ng pera ni Rodrigo. Base sa investigasyon, hindi raw ito residente ng barangay. Kaya ang panawagan ni Rodrigo sa lalaking kumuha ng pera niya, Kabalo man sa pigado man ko. Parehas man paninguwa nga duwa. Parehas man gagbakas. Tani kun kaintindi man sa blaga, kwan man sa may realize man tani. Bala yung pigado man ko, kuhaan pa ko tani. Kwan man sa nang hindi mas makaluoy mas tani bla. Hindi nga manguwa pa sa nga hindi iyaman. hindi man nabawi ni Rodrigo ang perang nanakaw. Ang good news namin sa kanya, ibalik ang nawalang halaga. Naway makatulong po yan sa inyong pag-iipon. Salamat po, Ma'am Vicky, sa binigay mong tulong sa akin. Makabili na ako ng padyak nito. Tandaan mga kapuso, huwag angkinin ang hindi sa atin. Dahil maliit o malaking halaga, bawat 5
pinaghihirapan ng tao. Ano kaya itong malapansit na makikita raw sa mga bato-bato at paboritong meriendahin ng mga tao? Sabi nila, hindi kompleto ang salo-salong Pinoy kung walang nakahaing pansit sa mesa. Pero ang tila pansit na ito, nakatikim na rin ba kayo? Maniniwala ba kayong hindi talaga pansit ang mga yan, kundi isang uri ng lamang dagat na pinupulot lang sa pampang? Nakilala namin ang mangingisdang si Rudney mula Oriental Loway, Bohol. Simple lang daw ang buhay nila rito. Ang pang-araw-araw ng araw nila, sa dagat na rin nila kinukuha. Ang buhay po na kinalakihan ko noon ay hindi po naging madali. Kasi po, ako po yung tumayong tatay sa mga kapatid ko at tinutulungan ko po yung nanay ko para sa aming pamilya. Nagsimula po akong mangisda noong siguro grade 2 or grade 3. Minsan absent nga dahil mamimingwi. Para po talaga makatulong ako sa mama ko para may pang-ulam po kami. Bukod sa mga pangkaraniwang huli, ang target din daw niyang yamang dagat itong tinatawag na lokot o pansit-pansitan sa ibang lugar. Bata pa lang daw si Rudney, nakasanayan na niya ang pagkain nito. Tuwang umaga po kasi kapag malaki yung low tide, yung mga pinsan ko pumupunta po sila sa coastal areas para manguha po sila ng lukot. Kaya ako naman po, gusto ko rin pong matuto. Ayun, nangunguha rin ako at saka natutunan po ako kalaunan. Sagana raw ito sa lugar nila, lalo na kapag low tide. Pinupulot lang daw kasi ito sa mga bato at damo sa dagat. Ito. Ayun nga, napakasarap po nito. Sa tamis-alat na lasa, maihahalin tulad daw ang lasa nito sa seaweed. Pag may nakuha po kaming marami, pupunta po kami doon sa medyo malayong lugar. Pinagpapalit po namin yung lukot namin tulad ng saging, ube, gabi o yung kamuting kahoy. Kasi gustong-gustong din po ng mga magsasaka po yung lukot. Kaya naman ang lukot, hindi lang nila naihahain sa mesa, pinagkakakitaan din nila ito o di kaya ipinamimigay sa mga kapitbahay. Pag uwi ko galing sa dagat, lalo na pag sobra-sobra yung nahuhuli ko, binibigyan ko po yung kapitbahay namin, yung lalo na yung mga matatanda. Gustong-gusto nila yun kasi manamis-tamis daw. Ang mga hiblang ito, nagmula sa isang uri ng sea slug na tinatawag na donsol o sea hare sa Ingles na kamag-anak ng mga sea snail at octopus. Kadalasang berde ang kulay ng lukot dahil paborito raw kainin ng donsol ang mga lumot at seagrass sa tubig. Pero ano nga ba ang lukot na inilalabas nila sa katawan? Ang kwento po kasi ng mga matatanda dati, ito po ay dumi daw po ng dunsol. Nung ni-research ko po, ang lukot po pala ay itlog ng dunsol. Itong mga sea hare, no, usually nangingitlog siya doon sa mga batuhan. Mapapagkamalan din siya mga seaweeds. Pero iyang kinukolekta ng mga tao. Kulay dilaw yan o minsan medyo orangey na para siyang mga strands ng pansit. Hindi dumi, kundi ang libo-libong mga itlog ng donsol. Kinakain naman daw ito sa iba't ibang lugar, pero paalala ng eksperto na linisan ito ng maigi. Katulad daw kasi ng pugita, may inilalabas ding tinta ang donsol na maaring makasama sa tao kapag Usually nakain. sinasasaw yan sa suka or nilalagyan ng sahog, parang kilawin. But I would refrain yung mga tao na kainin, syempre yung mga sea hare mismo. Sa dami nga ng itlog sa isang lukot, marami raw dito ang hindi nabubuhay at nagiging donsol. Samantala, parte na raw ng hapag ni Rudney ang lukot. May 3 siyang anak na pinagsusumikapan mapag-aral sa tulong ng dagat. May anak akong nag-aaral sa kolehiyo. Talagang hindi po sapat yung kita ko. Hindi rin daw araw-araw ay meron silang huling isda. Kaya malaking tulong sa kanilang pamilya ang pagkain ng lukot. Meron naman kasi talagang time na wala kang mahuhuling isda. Pagdating ko sa pangpang, maghahanap ako ng lukot para maiuwi man lang sa pamilya ko kahit pang-ulam man lang. Sa katunayan, natuto na raw sila ng iba't ibang luto ng lukot dahil madalas itong ihain sa mesa. Paborito ng araw nila ang gisado, sinabawan, pati na kinilaw na lukot. At dahil marami na ngang nakuha si Rudney, 3 lukot recipe raw ang ihahain niya. Parang may handaan lang ha. Sa pagluluto ng tinolang isda, inihahalo lang daw nila ang lukot kagaya nito. Ayan, luto na po yung ating isda. Ang isusunod ko pong ilalagay dito ay ito pong ating lukot. Pwede rin daw itong kilawin gamit ang suka. Sa pagluto
pagluluto ng gisadong lokot, hinahaluan lang daw nila ito ng mga rekados na bawang, sibuyas, bell pepper, siling haba at iba pang pampalasa. Ayan po, medyo naluto na po yung ating sibuyas at saka bawang. Ang isusunod po natin, ilalagay po natin next, ito pong lukot. Okay na to. Ang mga putahing lokot, pwede lang pagpiestahan. Parang sa tinulang manok na may halong sutanghon. Masarap siya. At hindi mabubuo ang salo-salo sa probinsya Ay, Manang Rose, may ibibigay po sana ako sa inyong ulam. kung hindi makikisubo ang mga kapitbahay. Wow, ang sarap! Ang lasa ng lukot. Wow! Tikman niyo po. Very good. Kahit anong putahe, basta may lukot. Pinakasarap, pinaka-the best. Ika nga nila, malawak ang dagat. Kaya naman sagana rin tayo sa mga biyaya nito. Baka hindi mo namamalayan, ang dinadaan-daanan mo lang sa Pampang, pwede mo na palang pakinabangan. Okay na to. Tahimik? Payapa? At malaparaiso sa ganda. Ganito kung ilalarawan ang kilalang Madlum River sa San Miguel, Bulacan. Pero nitong nakaraang linggo, ang ilog viral sa social media dahil sa isang insidente. Ang bata kasi nito sa video na halos wala ng buhay. Pilit na isinasalba ng dalawang lalaking ito na napadaan lang daw sa ilog. Mailigtas kaya ang bata mula sa bingit ng kamatayan. Viral video, isang bata nalunod sa Madlum River at ang sumaklolo, isang marino. Kwento ng tiyuhe ng batang si Joyri. May birthday celebration daw noon sa kanilang pamilya. Kaya mula Batangas, dumayo sila sa Bulacan kung saan nakatira ang pamilya ni Joyri. At doon naisipan nilang mamasyal sa Madlum River. Ang araw na yon, maganda naman ang araw. Mainit siya, kaya makakapaligo ang bata. Nasa mababaw lang naman kasi. Kaya naman ang pamangkin niyang 10 taong gulang, enjoy maglaro sa ilog. Yung mga bata, naglalaro lang sila. Silang dalawa lang naman. Ngayon, medyo napalayo lang sila. Kwento naman ng saksi na si Annalyn, ang bata, nasa balsa lang daw at naglalaro ng buhangin. Yung balsa po kasi pagka maraming may tubig yun, nakaano sa tubig, gagalaw-galaw po yun. Maya-maya pa, tila raw ito'y pumailalim at natrap sa balsang kawayan. At bigla na lang naglawong parang bula. Yung napailalong po yung bata raw sa balsa, kaya hindi siya makaalis doon sa balsa. Yun, doon na po siya na ng tubig, nakainom ng tubig. Ang kalaro nito, agad ipinagbigay alam ang pagkawala ni Joyri. Ang ginawa ko, hindi na ako nagdalawang isip, tumalon agad ako, hinahanap ko agad yung bata para agad ko makita. Nung naglakad ako, may bumangga sa aking paa. Hanggang lig ko ang tubig, tapos ang burak niya hanggang tuhod. Nung nalaman ko ng bata, hinahatak ko agad, inangat ko na. Ang pamilya ni Joyri para raw nalunod sa takot nang si Joyri tila wala ng pulso. Sa bingit ng kamatayan, may good news na biglang lumutang. Nang 2 kawal marino ang nagkataong naroon din sa lugar at namamahinga. Napadaan lang po kami sa Madlum River kasi nagkandak po kami ng surveillance po sa area na yon na pwedeng paglanguyan ng tropa po. Nangingi na akong tulong para ma-revive na yung bata. Nang makita ang kaganapan, agad silang sumaklolo sa batang nalunod. Wala nang malay sir. Pinahiga po namin doon sa may kubo, sa may mesa para
ibigyan po namin ng first aid po o ano po yung CPR po para ma-revive po yung bata. At para na nga raw eksena sa pelikula ang mga sumunod na nangyari. Mga oras na yon, ang bata, pagbuhat ko pala sa tubig, wala na. Ngayon, ipinamp ng sundalo. Siguro matagal din, mga 15 minutes din nila o 20 minutes pinapump. Bigla na raw itong sumuka. Paano lang po kung anak ko yung nasa sitwasyon na yun. Kaya yun talaga po yung nag-motivate po sa akin. At himalang nagkaroon ng heartbeat. Nung nakita ko po na pumitik yung kamay, sabay huminga po siya. Doon po ako nakaramdam ng, sabi ko parang sa feeling ko na parang ano ako ba na parang masaya na ganun kasi bumalik yung hininga ng bata, lumaban talaga siya, na nakipagsapalaran po talaga siya. Ang pamilya raw noon ng bata, walang pagsidlan ang tuwang nadarama. Ang pinakamaganda nga nung nakarating ng ospital, hindi naman siya pinabayaan agad. Inasikaso. Ngayon, araw-araw nagre-responde yung bata, recover na maganda. Nitong Martes lang, nakalabas na ng ospital si Joyri at kasalukuyan ng nagpapalakas sa kanilang bahay. Siyempre nakakatuwa kasi panibagong buhay na uli ng bata yun. Kaya kami nagpapasalamat din sa sundalo na handang tumulong na andun agad. Ganoon na lang daw kabilis ang pagresponde nila noon. Dahil bukod sa pamilya, inspirasyon din nila sa pagtulong ang sambayanang Pilipino. Lalo pat sa kanilang propesyon, likas na raw ang pagtulong sa kapwa. Sa ilang taon nila sa serbisyo, nakapagsagip na rin daw sila ng ilang tao. Ika nga, mga hulog ng langit. Samantala, ang ina ni Joyri, malaki raw ang utang na loob sa mga makabagong bayani. Kaya nagpadala siya ng mensahe sa dalawa bilang pasasalamat. Maraming salamat po sa dalawang sundalong tumulong sa anak ko, kundi dahil sa kanila, wala na sana ang anak ko ngayon. Maraming salamat po sa kanila dalawa. Joyri, magpagaling ka. Makinig palagi sa magulang. Huwag magpasaway. Mag-aral lang mabuti. Malay mo, baka sunod na araw, maging isa ka ring magiting na sundalo. Paalala rin ng mga opisyal ng barangay, hindi pa nila muling binubuksan ang Madlum River sa publiko. At hinihikayat ang mga tao na sumunod dito. Tulad ni Justoni at JP, na puso at inspirasyon ng hatid, handa ka rin bang magbitbit ng good news sa iyong kapwa? Sana po'y nakapagbahagi kami ng good vibes sa inyo ngayong gabi. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. At tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan!